Kamakailan na nagbigay si Chris ng mahabang post tungkol nga sa update ng kanyang health at pati na rin sa paglilinaw tungkol sa naging breakup nila ng doktor na si Mike Padlan. Doon ay maraming issue ang inaddress ni Chris, lalo na ang comment niya tungkol sa pagiging close sa mga anak ni Mike Padlan at pagre-reveal nga ng ilang mga issue na tila inisip ng mga netizen. Kaya naman sa isang post ng isang director at writer na si Ronaldo Carvalho, may mga revelasyon siya at nagbigay nga siya ng opinyon tungkol kay Chris Aquino. Ayon kay Mr. Carvalho, kung totoong may binabawing tagumpay ang Panginoon, si Chris Aquino ang great example. Sumikat, hinangaan, yumaman bilang TV host actress. Aktresan dahil sa kanyang sariling tatak bilang primera gimmickera as Queen of All Media. To the point na pati pagkakaroon ng STD sa dating kinakasamang si Joey Marquez ay binulgar niya at dinramatize niya mismo on national TV sa kagustuhan niyang pag-usapan siya ng Pilipinas. Ganon at yun si Chris Aquino during her time. Enjoy na enjoy siyang sikat siya at pinag-uusapan siya ng lahat even in a bad light. Gusto niyang sinasamba siya ng lahat na parang Diyos, higit sa lahat. Kinamuhian din siya ng marami dahil sa kanyang kaartehan at sa dami ng nilait niya, binata, ipinahiya at pinagtawanan niya on national TV. Generous naman tumulong si Chris sa mga taong gusto niya lang. Pero lahat yon naka-broadcast. Wala siyang ibinigay o itinulong na siya lang ang nakakaalam, kailangan malaman talaga ng buong mundo. Kailangan well-publicized ang anumang ginagawa niya for her own kasikatan, regardless kung ano man yun. May masaktan man o masagasaan man siya, wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ang kanyang publicity, ang kanyang kasikatan. Wala siyang reward doon mula sa langit. 'Di ba, sabi nga, para pagpalain ka, dapat kung tumutulong ka man, di na pinapanabi. Dapat ikaw lang ang nakakaalam. Ang itinutulong ng kanan na kamay, hindi na dapat malaman ng kaliwang kamay, ikapan nila. Hindi niya kakayanin at hindi niya matatanggap na laos na siya at hindi na siya pinag-uusapan. Nung mga panahong high almighty siya at nasa tuktok siya ng lahat dahil na rin sa Mami Cory at Brother Ninoy niya na pawang mga naging presidente ng Pilipinas. Ang hindi na foresee ni Chris, hindi siya Diyos. Darating at darating ang araw matatapos at babawiin kung anong meron siya. May katapusan ang lahat, ika nga. Kaya mas mabuting magpunla ng kabutihan sa puso ng kapwa kesa sa maging makasarili, mapagmataas at puro kagagahan lamang ang mga ginagawa. Ang malungkot pa kay Chris, tinapos ang lahat sa karir niya dahil sa malubhang karamdaman na may pain o sakit talaga sa katawan na nagpapahirap sa kanya. Lahat ng dinaranas niya ngayong hirap ng loob at katawan ay kabaliktaran ng lahat ng mga panandaliang ligayang dinanas niya with glamour and popularity in showbiz. Nung kasikatan pa nga ni Chris, lagi niyang talagang priority ang publicity gimmicks. I experienced it firsthand with her. Hindi siya matatahimik na hindi siya pinag-uusapan sa bawat sulok ng showbiz. Alam niya ang laro. Magaling si Chris magpaikot ng tao. Walang tatalo sa kanya sa puntong yan. Ngayon nga'y matagal na siyang nakaratay sa malubhang karamdaman. Patunay na binawi na ang magandang karir niya at ang kasikatan niya. Wala na siyang power sa industriyang nagpasikat sa kanya. Wala na siyang lakas literally. Wala rin siyang may iwang body of work kundi ang mga halakhak niya ng panglalait, pangmamaliit at pagpapahiya ng kapwa. Ngayon ay patuloy siyang lumalaban. Blessed pa rin siya kasi marami siyang pera. Humahaba pa ang buhay niya. Kung isa siyang mahirap na tao, nangyari ang sakit niya, matagal na siyang namaalam. Sayang lang ang mga pera at yaman ni Chris na bunga ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa kanyang mayabong na career sa showbiz. Sa pagpapagamot lamang napupunta at kung sakali sa katotohanan ng buhay ay sa pagpapalibing lamang sa kanya mauuwi ang lahat. Yon ang lagi ng aral na paulit-ulit ng sinasabi na binabaliwala ng marami. Ang dapat nating paghandaan ay ang ating eternal life. Hindi tayo dapat malunod sa mga material na bagay, kasikatan, yaman, pera at mga karangyaan. Lahat yan ay pahiram lamang at pansamantala lamang. Darating at darating ang araw ng pagbawi. Ni isa man dyan, hindi natin madadala at di natin mapapakinabangan kapag tayo ay namaalam na sa mundong ito. Mas mabuting maging mabuting tao kesa maging mapagmataas dahil sa tinatamong tagumpay, yaman at kasikatan.
Pero sa kabila ng lahat ng pinagkagagawa ni Chris sa buhay niya, kaya masama o mabuti, sino tayo para humusga? Sa Diyos lang siya haharap. Kung may dapat talaga siyang pagbayaran sa katapus-tapusan ng lahat, sa Diyos lamang talaga. Diyos lamang ang uhusga sa Kanya, hindi ang sinuman. Bagamat tapos na ang lahat ng ito sa Panginoon, patuloy pa rin nating ipagdasal si Chris na naway gumaling siya at umaba pa ang buhay niya. Hindi para sa showbiz industry, para na lamang sa dalawa niyang anak at mga iba pang tunay niyang mahal at mga nagmamahal din sa kanya. Samantala natuwa naman ang mga netizen at sinabing napakaganda ng mensahe na ito mula kay Mr. Ronaldo Carvalho.